Magandang umaga mga ka-good vibes. Narito naman tayo para sa isang masayang kwentuhan, talakayan at balitaan. Ako si Leo Maragana. Ako naman si Reden de los Santos at kami ang inyong mga kasama ngayong araw. Dito lang sa TalkTV, Cagayan Valley. Samahan ang TalkTV Cagayan Valley Barkada para ihatid ang mga lokal na istorya, kapaki-pakinabang ng mga impormasyon at kaganapan, mga maiinit na balita sa loob at labas ng bansa sa programang maghahatid ng good vibes sa inyong umaga. TalkTV Cagayan Valley. Nagdaos ng isang pagpupulong sa pangunguna ni Cagayan Governor Manuel Noveno Mamba upang paghahandaan at maglatag ng mas maigting na paghahanda dahil sa paparating na Bagyong Ompong. Ayon kay Governor Mamba, malaking aral para sa mga Cagayano ang Bagyong Lawin na nangyari noong 2016. Pinayuhan naman ng mga otoridad ang mga mamamayan na magdoble ingat, lalong-lalo na mga residente na nasa coastlines ng Cagayan dahil sa napambang storm surge. Habang nagpaalala naman ang Pag-asa na mag-ingat sa mga pekeng balitang kumakalat, pagbabawal na din ang pagbebenta at pag-iinom ng alak sa darating na Biyernes at Sabado upang paiwasan ang anumang sakuna at makapaghanda sa paparating na bagyo. Ang nasabing pagpupulong ay dinaluhan ng Cagayan Provincial Risk Reduction Management Office, mga ahensya ng gobyerno na tutulong sa panahon ng sakuna at ilang mga non-government organizations. Pinayuhan naman ang lahat na makiisa sa paghahanda upang maiwasan ang anumang mga sakuna. Paul Lopez, Sherbol News. good vibes na meron napakamurang buffet restaurant na matatagpuan lamang dito sa lungsod ng Tuguegarao. At yan ay ang Diversion Resto Grill. Welcome po kayo dito sa Diversion Resto Grill and Snack. How's the food, sir? You like Filipino food?
Resto Grill and Snack kasi mahilig po akong magluto. Ako po talagang nagluluto. Kaya siguro mura dahil talagang ako ang nag-asikaso. Ako din ang nagmamanage. Ginawa ko ito para affordable sa mga lahat. Pwedeng pangmasa, lalo na sa mga estudyante. Meron din kaming budget meal na 45. Everyday, iba-iba yung menu namin. Mga nain na ulam, may mga chicken, meron ding pork, fish, at saka mga gulay. Yung binabalikan nila dito sa akin ay yung mga iba't ibang klase ng luto ng gulay. Kasi marami kaming mga customer dito na mga senior citizen. Kaya binabalikan talaga nila yung eat all you can namin. At saka dahil 99, kami na yung pinakamura na eat all you can dito sa Tubigan. Kung gusto nyo din magpa-cater, yung number ko po ay 0917-946-5885. Welcome po kayong lahat dito. Itry nyo po dito sa Diversion Resto Grill. Dito po sa Diversion, tabi po ng JL Gasoline Station. Kaya welcome po kayo dito sa Diversion Resto Grill. Sarap po ang aming lutong ulam. Very affordable siya. At pangmasa ang aming pagkain. At madali lang pong hanapin ang aming location dito sa may Diversion corner ng Caritan Centro dito po sa JF Green Fuel. Kaya sana po makapasyal po kayo at matikman po ninyo ang aming luto dito sa Diversion Resto Grill. Kami po ay open sa umaga ng alas 8 at kami po ay magsasara sa oras ng alas 10 sa gabi. Mag-umpisa na rin po yung aming eat all you can sa umaga at hanggang sa gabi po. Meron din po kaming mga grills na pwede pong i-order, mga short orders sa mga pagkain. At gayon po na may mga drinks po kami para sa mga Dabber Cats na pwede pong papasyal dito sa Diversion Restaurant. Public Service Commission on Population may paalala sa maagang pagbubuntis. Ayan po, isang napakagandang Monday morning lambak ng Cagayan at Riondos. Ngayong araw po, makakasama po natin ang ating Regional Director from Commission on Populations, walang iba, Ma'am Herita Macarubo. Ma'am, isa pong magandang umaga. Siyempre, bumati po tayo sa ating mga masugid na tagapanood all around the world and region po, Ma'am. Okay, good morning po at good morning po sa lahat ng mga nanonood dito sa TV. TalkTV. TalkTV, hindi lang dito po sa Region 2, kundi globally. So, talagang very pala yung reach ninyo ng TalkTV na ito. So, and it's my privilege and honor to, at sana tuloy-tuloy na itong pag-guest namin dito sa TalkTV para mabigyan naman ng mga information ng ating mga
listeners on population. Siyempre ma'am, kung pag-uusapan po natin ang population ay isa nga po itong napakaseryosong bagay na kinakaharap natin ng ngayong panahon na ito. Ma'am, makiki-good vibe na balita muna tayo. Kamusta naman po yung ating population dito sa Region 2? Okay, sa Region 2, more than 3 million po yung ating population as of latest census. Ang pinakamataas, ang dalawang 1 millioner na province ay Isabela and then Cagayan. But in terms of yung country po natin, ang Philippines is the 12th most populous country in the world. Dati po number 15 tayo. So talagang pabilis na pabilis yung pagdami ng ating population. And it's growing at 2.7%. So yung latest po na data on population ng ating bansa ay 106 million. At dati po, 3 births per minute. Pero ngayon ay every 18 seconds na po, Filipina gives birth. And per day, 5,000 ang naidadagdag sa ating population. And 3 out of 10 po na pregnancies are unplanned. So, ibig sabihin po, biglang sasabihin ng asawa, na-disgrasya si Mrs. Hindi ba surprise yun? Hindi siya na plano. So, ang gusto po natin sa programa ay lahat sana ng pagbubuntis ay na plano. Para din yung mga pangangailangan ng bata ay maibigay lahat. So, ibig sabihin po ba ma'am dito sa ratio natin na pagbubuntis ay unplanned yung iba at syempre planado yung iba. Doon naman muna tayo sa unplanned ma'am. Ang Cagayan, kamusta po in terms of pregnancy rate? 62.6% ang mga gumagamit ng any family planning method. At ang kagandahan niyan ay tayo po ang number 1 nationwide. So, we're just hoping na lahat po ng mga gumagamit ngayon ay sana ituloy-tuloy ang kanilang paggamit ng any modern family planning para protected sila from unplanned pregnancy. And of course, alam naman natin na ang isang nanay, kung hindi very close yung kanyang pagbubuntis, ay mas healthy. And of course, kung mas healthy si nanay, healthy din si baby. Okay, ang Commission Population kasi, kino-coordinate lang niya yung programa, Population Management Program. And as far as family planning program is concerned, ang lead agency po ay Department of Health. Pero ang nag-implement po is sa baba, mga LGUs. Kaya nga, doon po sa ating RPRH law, yung RA 10354, ang lead ay Department of Health, but then of course, yung implementation of the program and the law is rest at the local government unit. So, ibig sabihin po ma'am, ay may responsibilidad rin po ang LGU na ipasa sa mga bahay-bahay kung ano ang programa ng Commission on Populations, ma'am. Yes po. And actually, doon po sa ating Executive Order number 12 na binaba ni President Rodrigo Duterte, dapat doon sa mga local government units ay mag-house to house sila para i-identify sino yung mga individuals and couples na merong unmet need for family planning. So, pag pinag-uusapan ko yung unmet need for family planning, ito yung mga individuals and couples na sexually active, they have the capability to be pregnant or get pregnant, na gustong gumamit sana ng any modern family planning, pero hindi po sila gumagamit. So, base sa National Demographic and Health Survey, may mga reason kung bakit hindi sila gumagamit. Like, unang-una na yan ay yung asawa na lalaki, husband, gusto nila mas maraming anak. Eh, hindi naman sila yung nabubuntis. Di ba? Mahirap na eh. Mahirap na, and then marami pa rin yung natatakot sa mga side effects, ganyan. And then yung iba rin ay because of religious beliefs, at yung iba ay hindi accessible yung service. So, itong pag-check at pag-iikot-ikot natin, ma'am, ano po ba ito? Quarterly or monthly, weekly? Paano ba natin kinakandak itong pag-iikot-ikot? Or may seminar or program po ba tayo na ginagawa sa ating mga bayan-bayan dito sa Region 2? Okay, ang ating family planning program ay, sabi ko kanina, through the local government units. At sa
LGUs po, meron kami provincial or city population officer or municipal population officer. Ang mahirap lang po kasi is yung ating mga karamihan sa ating mga population officers in the region ay designated. So, hindi talaga sila makafocus doon sa programa. And, pero may mga katuwang din po naman kami, yung Regional Population Executive Board, kasi ito ay isang collegial body that formulates policy and program para sa population management program in the region. And actually ngayon, ang ating chair sa Regional Population Executive Board ay si Dr. Rio Magpantay, our Regional Director ng Department of Health. At ang ating Vice Chair ay si Ma'am Puritz, PIA, Health Information Agency. At marami po kami ibang members na, of course, DSWD, DILG, DADAR, DPWH, and then PSA, kasama din sila. At oo, and of course may mga non-government organizations din na kasama sa Regional Population Executive Board. And just last week, nagkaroon po kami ng training of trainers for the Regional Population Executive Board members para ma-integrate din po nila yung aming mga programs, projects, and activities sa kanilang agency activities. So, ano yung tatlong programa namin? Yung Responsible Parenthood and Family Planning. We also have the Adolescent Health and Development Program. And yung isa po yung Population Development Integration. At isa rin po na problema dito sa Region 2 ay yung mataas na teenage pregnancy. Yes, ma'am. Yan na po yung parang main concern ng balitaan namin na dito sa lugar natin ay napakataas ng teenage pregnancy, yung mga naitatalang teenage pregnancy. Dahil po ba ito, ma'am, sa peer counts, sa peers, or dahil po ba ito sa mga nakikita natin na hindi ka nais-nais sa internet na bigla-bigla na lang nabubuksan ng ating mga kabataan ngayon? Okay, marami namang reasons kung bakit yung mga kabataan natin ay nag-i-indulge sa premarital sex. So, base po dun sa result ng batang fertility experience ng Region 2, na ito ay isang research na ginawa ni Dr. Antonio Tamayao of the Cagayan State University and Miss Joy Cruz of UPPI, ay ang mga kabataan na nagkakaroon ng teenage pregnancy ay galing sa mga dysfunctional families. So, ibig kong sabihin ay hindi kumpleto yung mga hiwalay, ma'am. Yes, isa na yun. And then, yung mga anak ng mga OFW. So, ibig sabihin, ma'am, malaking bagay sa isang pamilya na may supervision ang kanilang anak. Yes, supervision and guidance. At actually, yung pinakabata na record sa atin na buntis ay 12 years old. Naku, maalala ko ng bata-bata pa. 11 ng lalaki. So, parang nagbabahay-bahayan lang sila. Yan yung sinasabi natin noon, ma'am, na iba yung kultura noon sa ngayon. Yes. Kasi nung mga 11 years old pa lang kami, ma'am, ay naglalaro pa kami sa buhangin eh. Pero ngayon eh, iba yung nilalaro, bahay-bahayan. Ganon, di ba? San Peter, yung mga Yes, ganon. yes, ma'am. Okay, pero ngayon eh, bahay-bahayan na Iba yung nilalaro nila, ma'am. Yes. And ang mga factors din na yan ay dahil nga, yung isa na yan yung peer pressure. Yes, ma'am. And of course, yung characteristic ng mga kabataan na masyado silang mapusok, masyado silang experimental, adventurous. Sa tingin ko, ma'am, ang palagay ko naman dyan ay itong mga kabataan is parang sige na, gawin ko to, pero out of nowhere, di nila alam kung ano yung consequences. Yes, yun nga. Yung parang bugsulan ng damdamin, ganyan. Lalo na may yung mga boyfriend nila sasabihin, oh, you prove your love to me. Oh, yan na. Ayan tayo eh. Bumigay na agad, di ba? So, Sinuko na ang bataan. Oo, sinuko na agad ang bataan. So, kaya nga pag may mga forum kami with these young people, sinasabi din namin na ang katawan ng tao ay sacred. Yes, diba? So, it's the temple of the Holy Spirit. So, anything that you do, parang, halimbawa, umiinom ka ng alak, magdra-drugs, magsisigarilyo, these are things that would affect your body. At ang katawan mo dapat ay, nakakasama yan. At lumalabas din po sa mga studies na yung mga nag-drugs, uminom ng alak, sisigarilyo,
are precursors to engagement in premarital sex. So, ibig sabihin, ma'am, itong mga nabanggit natin ng factors, drugs, peer pressure, Yes. dismantled family, ay malaking bagay at malaking ginagampanan pala nito sa population natin. Kasi, parang parang nasa maxim siya ngayon ng society natin ngayon eh, na biglang nag-inflate yung rate ng teenage pregnancy kasi parang nabahala rin na nakita rin namin ng mga media na ganun nga yung nangyayari. Yes. And actually nga, yung 2013, yung Young Adult Fertility and Sexuality Survey, number 2 tayo nationwide sa Region 2. Yes, Region 2 is number 2 in terms of incidence of teenage pregnancy. Ang una ay CAR, Cordillera Administrative Region, and then number 3 ang National Capital Region. So we're hoping na itong 2018, lalabas yung another round ng survey. Sana hindi na tayo sa number 2. And related to that, katatapos lang yung awarding ceremony sa Ayan, sa Santiago mukhang good vibes tayo dyan, ma'am. Ano yung Mexico. ating awarding ceremony Mhm. na sinasabi niyong naganap sa Santiago City, ma'am? Oo. So ito yung kasi yung dahil Santiago City, siya yung may pinakamataas na incidence of teenage pregnancy. Si Mayor Tan, ang ating best friend. Best friend ng bayan. Best friend ng Santiago. bayan, best friend ng kabataan, at of course, best friend din ng Commission Population. Hello, Mayor Joseph Tan. Juan kasi siya, very open siya na kung may mga isuggest ka ng programs, projects, and activities, very open talaga siya. So, dahil nga, ito yung number 1 sa Region 2 in terms of incidence of teenage pregnancy, nagkaroon kami ng collaboration. So, we entered into memorandum of agreement para dun sa establishment ng information and service delivery network. So, Para dissemination sa drive mga siya, ma'am. kabataan. Oo. So, parang ang konsepto nito ay parang disaster management. DRMM po. Yeah, parang gano'n na 24/7, meron yung magmaman doon sa center, siyang taga-receive ng mga calls, kung may problema ang kabataan. So, proactive po ito, ma'am. Yes, oo. And then, nung June 12, Independence Day, nagkaroon ng Youth Summit at nilaunch nila yung Search for Most Innovative Teen Center. At Around region to, ma'am. No, only in Santiago. Wow! Kaya nga tuwang-tuwa kami kasi nung actually yung August 28 lang yung awarding at bonggang-bongga talaga yung activity nila kasi doon pa sa Robinsons ginanap yung Ako, awarding. Yes, sana there were Robinsons tumigaraw rin ang susunod, There ma'am. were 19 schools, both public and private, na nag-compete. At ang nanalo doon sa is yung Rizal National High School, yung nanalo. Tapos, alam niyo, yung premyo 50,000 plus laki. So, And then yung second naman ay 40,000, yung Patul National High School, 40,000 naman with a plaque. And then ang third is University of La Salle, 30,000 naman siya. And then yung Santiago City National High School ang 4. And then yung mga non-winners ay nabigyan sila ng 10,000 each. so itong mga non-winners po, ma'am, at syempre itong mga nanalo, meron po ba, sa tingin niyo, ma'am, meron po bang kanya-kanyang paraan itong mga paaralan upang mas affecting yung dissemination drive natin, ma'am? Yeah, actually within the school mismo yung teen center na in-establish nila. At ang sabi ni Mayor Joseph Tan, mag-expand sila sa college. And Kasi then magkakaroon din ng community-based Mas na teen center. sa tingin ko, ma'am, parang mas mapusok kasi ang college ngayon, high school and college. Kaya nga, so lalo na yung mga naninirahan sa mga boarding houses, di ba? Malayo Siyempre. sila sa mga parents nila. So kulang ang supervision at very strong yung peer influence na lumalabas din kasi doon sa ginawang pag-aaral nila Dr. Tony Tamayang kung mas younger na nagkaroon ng menarche or pag-mens, mas yung tendency na magkaroon siya ng teenage pregnancy. And even among yung halimbawa yung kuya niya or ate ay nabuntis, parang ginagaya yung role modeling. Parang sinusundan-sundan nila. Yes. It is already a Oo. cycle, ma'am. Yes, so parang ang tingin naman ng mga
mga kapatid o ay nabuntis naman si ate or nakabuntis naman si kuya. So parang it's becoming a norm. Pero sana tayo sa mga adult, mga parents, ganyan, kailangan natin na bigyan ng gabay ang ating mga anak. Kaya nga meron din kaming intervention for these parents, yung parenting education, at nagkakandak din kami ng Breaking the Barrier session. Yes, ma'am. Tama yan. Kasi nga, yung Breaking the Barrier session is to break the communication gap between parents and the children. So, may mga kanya-kanyang topics na dinidiscuss, pero ang pinaka-highlight nito is gumagawa sila ng sulat ng bahay. Panay Naka-cellphone doon, naman. nakatutok lang sila sa kanilang mga gadgets. So, wala nang masyadong communication. Yung nagkakaroon na talaga siya ngayon ng paghihiwalay, no? Kaya nga kung hindi maganda ang relasyon ng mag-asawa na lang, kasi it should start with the Family. parents, no? Father and mother, na kung iba ang pinapakita nila sa mga anak nila, hindi healthy yung relationship nila, then yung mga anak, ang tendency ay maghahanap sila ng pagmamahal sa labas. Oo. Pregnancy. Hindi sila nag-share sa mga magulang, even sa teachers or guidance counselors. So, they share with their fellow peers. Meron po ba tayong intervention na ahensya, ma'am, dyan tungkol po sa nakikita nating problem yung cycle na yan, yung pagbubuntis na hindi ka nais-nais, tapos biglang Kaya nga, suicide? through the guidance office. Kasi ngayon nga, meron tayong ina-establish na mga peer centers or teen centers sa bawat school. So, kailangan, dun din sa guidance office, merong mga na-train na peer facilitators. Kasi nga lumalabas dun sa survey na ang mga kadagbataan gusto nilang mag-share sa kapwa nila, Beshi, Barkada, di ba? So, mas hindi sila nakikita. lalapitin pa nilang Kasi lumapit nga, doon. pag guidance counselor, teacher, mga parents, merong authority figure eh. Yes, ma'am. Unlike na kung mga ka-peers nila is walang walang barrier. They can open up. Okay? Kaya ngayon ang ginagawa din namin, we train peer student facilitators. Siyempre, guidance counselors and psychologists Yes. ang involved dito. May iba naman tayo, ma'am, dyan sa may peer counselor and psychologist. Meron po ba tayong seminar na ginagawa para po, kasi itong demand ng panahon natin, ay parang mas rapid eh. Mas mabilis yung pag-demand ng panahon natin. Ito po ba, ma'am, paiba-iba po ba yung trend na sinusundan ng mga kabataan sa tingin mo, ma'am? Yeah, kasi may kanya-kanyang pag-iisip yan eh. Yes. So, kaya nga, yung mga ginagawa din namin ng mga interventions ay, these are meant talaga na para sila ay hindi gumawa ng hindi ka nais-nais, like engaging in premarital sex. Kasi sana, meron din kasing ibang concept sila eh, na yung in terms of their level of knowledge on reproduction and sexuality. May mga sinasabi sila na kung once lang mag-engage sa sexual activity ay hindi mabubuntis. So, yun yung karamihan na mali nila. Yes, ma'am. Kasi maski once, kung nagkataon na fertile, yung babae, pwede siyang mabuntis. So- So ang pinaka is abstain. Say no to sex. No to sex. So yun po ang lagi namin sinasabi sa mga kabataan. Kasi merong time para, di ba, takdang panahon para dyan sa ano. Kasi ang sinasabi nga namin lagi is, i-focus nyo sa inyong pag-aaral muna para mas maganda yung magiging kinabukasan. Siyempre, ma'am, itong pag nagbuntis na yung isang estudyante, ay mapipilitan itong maging out of Yes. school yun. Oo, Yun na hindi yung na siya parang mag-aaral. danger eh. Yes, ma'am. Kasi mas pipiliin niyang alagaan yung magiging anak niya, hindi siya makakatapos. At eventually, pag hindi siya nakatapos, maghihirap yung family. The cycle of poverty continues. Yes. So, So, yun po. malaki rin siguro, ma'am, ang intervention ng Department of Education Yes. tungkol dito. Oo. Natuwang niyo po ba sila, ma'am? Yes po. Kasama po namin sila. Kasi actually, nasa mandate po nila yung pag-provide ng comprehensive sexuality education doon sa mga modules nila sa school. Bilang huling bahagi ng ating programa, ma'am, sa ating mga kabataan, lalo na nasabi po natin na mataas ang rate, pero meron naman tayong good vibes tungkol sa contraceptives. Meron po ba tayong mensahe
para sa ating mga kabataan ng Region 2, lalong-lalo na, sabi nyo nga, top 2, Region 2. So, ang aking advice sa mga kabataan ngayon, na mag-focus kayo sa inyong pag-aaral. Kasi yan lang ang pinakamaganda na regalo, no? Or legacy ng parents nyo sa inyo. At that will also give you or ensure a better future. At yung mensahe nga namin lagi na sinasabi is, ang pag-aaral ay para sa hinaharap, huwag ipagpalit sa sandaling sarap. At sa mga nanay naman, tatay, na para hindi magkaroon ng unplanned pregnancy. Kasi nga, ang lumalabas kasi dito is, sa Region 2 ay hindi namimit yung desired fertility. Kasi halimbawa, yung desired fertility is 2 lang sana na anak, kaya lang nagiging 3. So, hindi namimit yung mas higher yung actual fertility sa desired fertility. So, dyan na lumalabas yung hindi kasi sila gumagamit ng modern family planning method. At marami pa rin kasi gumagamit ng traditional family planning method. And when we talk of traditional family planning method, ito yung withdrawal, rhythm, calendar, yung gumagamit pa sila ng herbs. Kasama ang director ng Commission on Populations, Director Herita M. Macarumpo. Ma'am, isa pong napakagandang umaga at kami po'y pinagpala na makasama namin kayo ngayon dito po sa aming munting studio. Sana po maging katuwang po kami mga media partners for the information and dissemination drive. Muli po, ito po ang TalkTV Cagayan Valley at ako po si Paul Lopez, ang iyong lingkod, nagpapaalam magandang araw, lambak ng Cagayan. At kami ang inyong nakasama sa makabuluhang talakayan ngayong araw. Ako si Reden de los Santos. Leo Mardiagana At ito ang TalkTV Cagayan Valley.
Samahan ang TalkTV Cagayan Valley Barkada para ihatid ang mga lokal na istorya, kapaki-pakinabang ng mga impormasyon at kaganapan, mga maiinit na balita sa loob at labas ng bansa sa programang maghahatid ng good vibes sa inyong umaga. TalkTV Cagayan Valley.